So tingala ko nga nawala day kay diri na ako nabutang sa stop recording. Sige, kay naman ta sa pagampo, magkapadayon ta sa pagtuon nga gining tawo nga 51 things no. Nga ginataw nga grace provision associated with eternal salvation nga nagakitabo sa mga magtotoo at the moment of salvation sa ginatawag nga saving grace no? Ginatawag ni isa ni siya sa logistical alpha grace nga 51 things nga nagkitabo sa magtotoo. Isa ka butang ni nga dapat may balaan sa mga magtotoo at the moment of salvation kung unsa ang nitabo sa ilang kinabuhi sa aton nga kinabuhi. So sa atong pagpadayon mabasa nato dinhi nga ang natural man ang atong pagkatao na ipagbalhin. Mabasa nato sa 1 Corinthians chapter 2 sa Cebuano version verse 12 to 14. Nagasulti nga apan kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan. Espiritu sa kalibutan. Gatanaw na ko sa mga pamulong ba mga terminology spirit na siya sa kalibutan. Kung dili sa espiritu nga gikan sa Dios. Siyempre, seal kita, indwell kita by God the Holy Spirit nga naton niagi. Aron atong mahibaluan ang mga butang nga sa walay bayad gihatag kanato sa Dios. So naipagsabot yun, na understanding sa communication kay tungod kay naay ginatawag nga communicator or nga sa pagdawat pinagi sa human spirit no nga mao ni nga sa verse 13 nga ginasultihan ta usab no nga ginasultihan ta usab dili sa mga pulong nga tinudlo sa kaalam sa katawhan nga tawhanon kundi ang tinudlo sa espiritu sa pagpasabot sa mga butang nga espirituhanon uban sa espirituhanon nga mga pulong. Karon ang tawo sa daan nga kinaiya. Remember nga daan kinaiya in Adam o kung sa ginatawag nga old sin nature, wala magadawat sa mga butang sa espiritu sa Dios. Kay alang kaniya binuang sila og siya dili arang makaila kanila kay sila gigahin sa mga pagi sa espirituhanon. So ato tali sa English. So remember nga walay ang mga tumulo sa pagkakaroon kay gibutang ni sa mga sa Corinthians indwelt of sealed by God the Holy Spirit. Mao na nga naipagsabot sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Tungod kay nakita ginatawag nga human spirits. Masaliman nato nga receptacle organ siya sa pag-communicate sa pagtulunan. Mao na nga naa kay ginatawag nga kamatuoran. Kay kung walay human spirit, nga walay Holy Spirit, ang natural man o kung ang flesh masulti ni nga sa sarks, wala nagadawat sa butang nga iya sa Dios. Mao na nga naipagsabot sa mga pagtulunan jud. Tungod kay naa kay ginatawag nga Holy Spirit o naa kay ginatawag nga human spirit. Bisa na magkinaunsa pa nga ginatawag nga mga denominations. Kay by their own lang understanding, human ability sa ilang kaugalingon sa tawhanon nga pamagi amo na nagkalain mga interpretation. Pero ikaw mismo nga naay Holy Spirit nan makasabot ka sa ilahang point of view. Pero sila di makasabot sa imuha, pero ikaw makasabot sila. Mao gyapon ni sa kwan. Dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45 to 46. So also it is written, the first man mao si Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, natawag nga lawas nun, mao ang nahauna
then the spiritual. Tama man jud. Kung unsa ba ang pagsabot ni ani? Giuna jud ang buhi, which is the living soul in the flesh. Remember nga si Adan sa Garden sa Eden, sa iya nga kahimtang siyang nauna. Tapos ang the last Adam, mao si Jesus Christ, mao ang life-giving spirit. Sama na ni nga remember nga si Adan sa Garden sa Eden, a living soul siya sa paghimo niya sala, na separate siya sa Dios, nga tawag nga spiritual death, separation from God. Mao na nga ang the last Adam nga si Jesus Christ, nahimo nga life-giving spirit, kay spiritually buhiong kaniya nga naa kanay relasyon sa Dios, life-giving spirit, tungod sa gihimo ni Adan nga na-separate siya sa Dios. So mao ni nga mao gani nga ang spiritual is not first but the natural. Ang lawas nun among nauna. Kaya nga naman, kay pag anak sa tao, sa bata, nahimo siya nga naisala ang taos. So sa lawas nun, natural, na separate siya sa Diyos. Pagkahuman niya na, then the spiritual. Kay nga no, kay buhiong kaniya nga nakanay relasyon sa Diyos. Mao na nga life-giving spirit. Kay sa unod nga sa kay Adan sa Garden sa Eden, which is natural, nga sa aton karon nga makasasala, mao na nga human niya na, mao ang spiritual. Mao din nga ang spiritual, dili siya nahauna. Kung dili ikadua siya, mao na sulti nga ma-born again ka jud sa spiritual. Dapat jud. Kay sa una nga bahin, in the flesh, living soul, na separate sa Diyos. Tapos pinagi kang Jesus Christ, by believing the Lord Jesus Christ, mao na nga nakay ginatawag nga spiritual birth. Nga nataw pagliwan, born again, regenerated. Kaya ang dala sa Adam, mao ang life-giving spirit. Then, mao na ang natawag nga the spiritual. Okay. So, isa po na sa verse 19, isang Jude. Verse 1, chapter 1, verse 19. This be they who separate themselves sensually, having not the spirit. So sa lawas nun, na-separate yun sila kay wala sila espiritu. Kini sila mao ang mga nagabuhat sa mga panagmulag, mga lawas nun nga walay espiritu. So na-separate yun sila. Kay wala sila espiritu, naalan sila sa lawas nun, spiritually dead. Kay wala sila espiritu. So isa po ni sa number 12 din perishing status, nagkambyo yun ang pagkawala, meaning to say nga dili saved, nawala, condemn. Kasi karon mabasa na to sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. So na imputation din sa eternal life. Pero isa po sini nga kung tanaw nato ang background dinhi, present word nga begotten, kani siya sa Greek is monogenes. Sa ato pa, so mutat sa puta sa bahin sa kay Jesus Christ nga second person of the Godhead. Kay sa tanan nga mga sinulat, ginao lang na siya sa Greek. Pero si John, the book of John, tapos 1st, 2nd, 3rd John, tapos the book of Revelation, ang bigatin niya din na is monogenes, siya ang pinakalahi. So lahi na po na nga po ang topiko. So ato tadi sa aton nga kumbaga pa mga singit-singit na isa nga mga pagtulunan sa ginatawag nga language study. So isa kabutan diri nga
ang atong pagkawala magkambyo kay ngano should not perish tungod kay tagaan kaniya niya kita og eternal life. Remember nga kaning eternal nga life, kaning siya nga life is Zoe life, kinabuhi nga iya sa Dios, meaning to say nga walay beginning ug walay ending nga kinabuhi iya sa Dios. Kay ngano man kay ang aton nga human life na ay beginning then walay ending. Pasabot ang beginning nato dinhi mao ang pag-anak sa atoa. Pagkahuman kita mismo ang ato ang kalag nga bios life nga naay beginning wala sa ending. Kay kung palangit walay ending, tapos kung pa impyerno pod walay ending. Mao nang bio life o kung bios life. Pero kaning nga life nga gina-impute sa ato mao ang the life of God nga no beginning kag no ending. So mao na nga dili kita mawala, nagkambyo nga dili kita dili luwas, kung dili kita luwas kay nakitay eternal life. Well, kung tanaw po naton at the same time na po kita ginatawag nga kaning absolute righteousness kaya sa Dios gibutang gyapon sa tuwa. Sa tuwa pa duha ka kinaya sa Dios ang gibutang niya sa tuwa, ang iyang eternal life then ang iya nga absolute righteousness. Kay nga nga righteousness tawhanon nga katarong na ginatawag nga relative righteousness, pero ang iya sa Dios perfect righteousness. Well, kung magtuon na po kita sa ginatawag nga the armor of God, remember nga nakita breastplate of righteousness nagibutang sa tuwa. So bisan pa kung ginatawag nga kung unsa ang tuwan siya believes in Him, well kani siya naa sa the book of John nga si Jesus Christ wala pa nagbayad sa ato ang mga sala. Well, kung taon nato ng context, dapat ang pagtuuhan rin kay Jesus Christ, si Jesus Christ is their Messiah. Well, kung taon nato ni ang background na address niya sa mga Israelites. Kay sa ato nga pagtuo karon sa Christianity, dapat motuo ka nga si Jesus Christ Diyos, dibayad sa atong mga sala dito si babaw sa cross, namatay siya sa unod og nabanaw sa katulong adlaw, likayap sa langit og naa sa Dios, sa tuo nga kamot sa Dios nga Amahan. Amo nang pagtuluan sa ginatawag nga Christianity. So pastor, sa ko pastor, kanang John 3:16 sa mga misaya lang messianic believer. Messianic believer. Sa panahon nila kay ang John 3:16 during man sa time ni Christ. Buhi pa si Jesus Christ. Buhi pa si Jesus Christ. So, iset lang nato sa ato karon nga time wala naman no. Murag nag-look back naman lang ta. Sa ginhimo ni Christ nga naay effect sa ato. Okay, John 3:16 man siya. So kana dira nga time wala pa siya namatay ana. Wala pa siya namatay. So magbilib lang sa sila. Oh. Iklaro lang nato kay hangtod karon mao gud baya nagihapon ang ilahang ang ilahang sistema baya sa kaluwasan baya, di ba? Kung tanan imong background. Kay daghan man jud ni nga walay mga clarification ba kung unsa ana nga angay tuuhan kay nabutang would dinhi nga whosoever believes in Him. So ang pangutana kani unsa ang tuuhan sa iya ha? So personally naaman siya sa una mao to siya kinahanglan mo tuo sila kay Kristo. Nga si Jesus ilang Misayas. Misayas nila. Nga by the way ang Misayas nga pulong is Hebrew. Ang Greek niya na is Christ. Christos. So sa ato karon kay humana naman ang salvation, humana naman ang pagbayad ni Kristo sa crucify sa cross. So ang ato na lang is to believe nga siya Dios. Dibayad sa atong mga sala sa cross og nabanhaw. Namatay siya sa unod by flesh. Nabanhaw sa katulungan adlaw. At least klaro. Tapos ni kahit sa langit bisan pa naa siya sa tuwan sa Dios nga Amahan. So mo nang by context ba nga clarification kung unsang angay nga tuuhan. Okay. So mao gyapon ni sa John chapter 10 verse 28. And I give eternal life to them. So ginatanaw nato dali kung before ba sa crucifixion niya ni o kung after siya ang crucifixion.
and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. So wala yun makaagaw siya sa kamot ni Jesus Christ. Out of my hand, sulti mao ning kwan, ang sulti niya. Kay bisan pa sa Dios nga Amahan, wala po'y makaagaw sa kamot sang magtotoo. Amo na ginagamit nato mga believer kasi Jesus Christ buhi kwan pa ni siya kanang before crucifixion ang chapter 10, no? Pero nasulat after na. Pero yung istorya nila during, tama ba? Kasi naisulat yan, ilang year yan. Pero yung Hindi, I sinusulat mean ba, nila- kani nga context nga ang issue ba nga ang crucifixion. Before pa ni sa crucifixion, Before? before, Oo. guys, dili siya after, nga no one can snatch them out of my hand. Wala dyan makaagaw. Diba until now naman yan? Tama na. Ang principle, ang pamagi, ang sistema. Wala dyan. Pero ang ginatanaw lang rin ang context ba, nga before pa sa crucifixion. Pero maning point, wala dyan makaagaw sa kamot sa Diyos. Maupod kang Jesus Christ. No one shall Tama na snatch sa them Old out. Testament, Pastor. Sa unsa man nga Kita. ah, Totoo yan. Nandiyan sa parang nasa Isaiah. kung asa nga quotation, okay, siyempre ang tanan fulfillment man siya sa ginatawag nga o kung sa panahon ni Jesus Christ, I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. So wala yun makaagaw. Mo na nga nagatuon po kita sa ginatawag nga eternal security. Kay wala yun makaagaw sa kamot sa Diyos. Ang on the other hand nga kung positive man or negative, wala yung makaagaw. Maghimo man ang sala or dili maghimo og sala, wala yun makaagaw sa imo sa kamot sa Diyos. Nga ikaw luwas hangtod sa hangtod. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. For the word of the cross is to those who are perishing foolishness, but to us who are being saved, ano man ang saved, kani siya luwas, always in present tense, it is the power of God. So, Pastor, oh, pwede ko yan lang. Kasi during sa times ang death ni Christ, negative yung cross. Negative. Parang criminal kasi siya. tama na. Criminal kasi siya. Nag-change na lang yung mind at saka yung message. The time na yung mensahe ko nila ni Pablo, kung paano siya namatay si Christ, sagad ang purpose. Doon na nagiging positive. Kwan, Diba? pero dili siya in general. Mm. Sa kadaghan sang cross, kay criminal case na amo ang penalty sa mga criminals against Roman Empire. Sa tanan nga cross, ang unique nila ang kay Jesus Christ na Oh, ganun. sa ginatawag nga spirituality nga gigamit sa Dios. Kay sa tuwa pa si Jesus Christ namatay siya sa ana nga sa crucifixion, sa ana nga penalty tungod sa pamaagi o kung sa paggobyerno nga si Jesus is criminal. Kita mo duwa po ang criminal pikas o pikas. 33 AD, negative talaga yung ano niya. Hindi pa nila naintindihan yung kamatayon ni Christ. Naintindihan na lang nila nung naisangyaw na ang maayong balita na yun pala yung Pero kay Jesus Christ kay lang. Jesus Christ, yun pala yung kamatayon ni Jesus Christ. Nagdala de siya o good news. Good news, salvation. O salvation. Ganun na. Hope. Oh. Ganun ba. Kasi na-explain na. Oh. Mga later na lang. Kay nga kung ano yun ang purpose O nga pag-crucify kay Jesus Oh. Christ, dili sa uban klase nga mga ging crucify dito, kundi tungod lang kang Jesus Christ. Tama na siya. Mao na nga, it is the power of God or the word of the cross. So mao nang pagkuan ano ni ang importansya, ang significance sa ana nga nahitabo. Mao po ni sa 1 Corinthians 15:17 to 18. And if Christ has not been raised, your faith is
worthless, you are still in your sins. Then those also who have been fallen asleep in Christ have perished. So kung di po si Jesus Christ na banhaw, not been raised, then walay pulos ang atong pagtuo, your faith. Walay pulos ang pagtuo kay ang object of your faith nagkamali kung wala si Jesus Christ na banhaw. Imo ning background sa 1 Corinthians chapter 15. Kay in the first place, kaning chapter 15 sa verse 1 o hangtod 2, 3, 4 ana. Kaning mga na nahimo na ni sila nga Christian tungod kay nagtuo sila nga naipagkabanhaw. Kaya lang after ni ana nagtuo na po sila nga walay resurrection of the dead. Walay pagkabanhaw. So kung walay pagkabanhaw, walay pulos ang imong ginatuuhan, ang imong pagtuo. O ang ginatawag nga the object of your faith. You are still in your sins. Pastor, Oo. kuan ko lang siya ba? Review lang man ha. Oo. Kanang Ako nang during pagtuon. mo sa time ni Christ, dili naman good siya ingon nga dili known sa ilaha yung resurrection ba? Tama man na, no? May Kwan. resuscitation, kabalo man ko resuscitation. Pero ang paggamit siya na, dili siya resurrection kundi kwan ka Para na. to resuscitation. Resuscitation. Whatever unsay kuan. Hindi kay na dili man gud na kaayo ingon nga kuan. Kay si Christ man gud di pud na to maanon kay during sa iyang pagkabanhaw man gud. Pila lang man gud siya ka number of days diri sa earth god. 40 days siya. 40 days. After. Dayon ni kayab siya. Di ba may kayab siya whole body. Di parehas man gud sa tao. Wala man jud may kayab tus langit si Christ ra man jud. Di ba tama man pastor? Oh, Oh, ang pangutana. theologically. Di tinuod man di ba yung istorya kaya nga daghang nangabanhaw sa ilaha pero walay kayab ditong nahitabo. Nga physical ba? Oh, Di ba physical ba? Ang issue man gud dira nga si Christ may ascend sa heaven. isaka yun. Saka gid siya dala iya lawas. May istorya lang bahin kay Enoch, pero iilan lang, pero na magudaghan manggod sila na nakakita. Bisan kang Pastor? kwan, Elijah. Oh, istorya lang siya nga ingon nga ano ba, pero nahanaw lang, mga ingana lang gud siya pastor, kalit lang, pero si Kristo manggod, hinay-hinay manggod. Nga hangtod sige sila tutok hangtod nawala sa kawanangan, di ba? Tama man. Oh. Ang pangutana ning ani, unique manggod siya kay iyang lawas manggod dala manggod dili manggod tong nabanhang uban namatay manggod wala ko siya nabanhaw nga ni kayab lahi man ang nibanhaw ni kayab pastor. Lahi sila nga mga case ana. Ako kay ino pala kay ko pan kana senaryo. Pero kay Elijah buhi siya, wala siya namatay. Pero gipasaka siya sang pan sang ano ni chariot kabayo ana pataas hangtod nawala si Elijah. Ang murang nga nakakita si Elisa lang ang nakakita Elisa lang kay Elisa lang. Pero mao nang hitabo. Pero ang point ni mao ni sa unsa man mo tanaw ni mong background, wala joy tao nga nakasaka jud pataas nga to the point nga nakaadto jud sa trono sa Dios o kon sa langit. Wala jud si Jesus Christ lang. So si Elijah wala to ni kayab, bisan si Enoch wala ni kayab na sa langit na accepted siya sa Diyos nga Amahan kundi si Jesus Christ lang yun. At the same time daghan nakakita po sa ginatawag nga kaning masulti ni mong resuscitation ana katong kay Lazarus. Pero kung tanong mong verse 15 kani sila wala nagkatuo nga naipagkabanhaw. So wala jud iris jud sa kapanay duha ka bahin dito sa mga tao, lalo pa mga sa Diyos po. Oh, yeah. Wala po na sila katuo nga na mga angels. At the same time, wala po sila katuo nga na ay resuscitation o na ay resurrection. Wala po na sila katuo nga opposite po. Unlike sa mga Pharisees nga katuo sila nga na ay anghel. At the same time, na po ay ginatawag nga resurrection. So, na ay fraction dito sa mga tao, duha kabahin o kung pila pa na kabahin sa ilang mga pagtuluhan sa klase sa mga tao. No? Nga sa ginatawag nga pagkabanhaw. Naundang na baya ng ano pastor no? Kanang banhaw-banhaw ba? Naundang na baya siya no? Kasi si Elijah sa una, nakapabuhi pa man gani siya sa tong patay, tong paligid no? Butang na to si Pablo nang late na lang siguro nakuyapan lang gid siguro tong lalaki nga nabuntagan sila og
paminaw hulog, sa patay pulong, yun to. patay yun to siya, Oh, pastor. kung ako Based magtanong. doon sa Greek, Oh, sa tanaw ko. patay yun siya. Hulog god. Pero wala siya nadugmok. Wala. Kay murag two stories ba ana? Malay na to sa taasan Oh. to story sa. Oh, wala. Kuha nila. Nga ang mga pulong lang din na nga mabasa ko sa inimo kung na-address sabi sa mga Christians. Ang ginabutang din na sleep, katulog lang. Oh. Kay kung sa Dios pa buhay na siya spiritually. Mo nang ginabutang na nang tulog lang kay mabanaw na siya pag-usab. Kasunod o kung sa ginataw nato. Wala may word nga nakuyapan diha, pastor. Oh, basta nahulog siya. Medical. Oh. Pero wala, di ba? Tatatinuod lang. Oh, wala. Medically dira, wala man na ingon nga. Mga confirmation wala. Ano? Wala. Di ba sila judaytog nakuyapan? Sa unsa man nga bahin. Pero ang pangutanan ako, pastor, yung ani, wala nagyoy senaryo nga naapay tao nga nabuhi. Aside lang atong kang Pablo nga senaryo nga naitabo nga nahulog. After wala nagyoy namatay nga nag-resuscitate. Nga na case dahil sa Bible nga kung isipon, ay, tama mo, pastor? Oo. Ikan sa mga apostoles, makaayo man sila, pastor, di ba? Primero, makaayo man mga apostoles. Na gift of healing. Oh. Pero yung pagkabanha, wala na. Ginatanaw ko lang scope ba? Oh. Sang kwan ka ng kumbaga pa sa akong kahibalo kung asa taman. Di ba? So far, wala ko kahibalo Wala. nga na resuscitate. Na kwan. Na resuscitate siya. Wala ko yun nabalan. Tapos mao na tong nahulog sa bintana. Mao ra to. Maura to. Kay si Jesus Christ na banaw kay Lazarus. Kung kinsa pa ditong Katong pag ano niya, babae po. daghang Iyang anak. daghang nangabuhi atong namatay siya nga 12 hours na nag-lock na nang namatay siya. Nabli man ang mga pultahanan sa mga namatay. Kaya nabanhaw sila. Banawi sila at So resuscitate. Gyapon. Kaya nakamatay ang gyapon. pero historically nga gikan sa kang Pablo wala na. Murang yung tanaw nato ba mga historical background sa ilang background dito kung sa man. Kaya remember nga ang Bible nato particular yun siya sa nga mga tradisyon. Tapos sa kultura Middle East yun siya. Tapos nasa Israel. Mao na nga bisan inuras ng kalahi. Kaya ang inuras ang Gentile lahi kaysa Israelite nga inuras. Kay ang kumatos pastor bago naman lang na nga word. Sa time nila wala siguro na sila kumatos ba. Wala Mao na. Kaya sleep lang word na ginagamit nila. Malay natin. Sa aton pa kung Di ba pastor? pero ang address kung nag-sleep, patay yun na siya. Patay gid siya. Kaya lang, gina-address na ni Pablo o kung sa Bible sa mga Christians. Nga, ayaw mo kabala ka, nagtulog lang na. Kaya nga naman, kaya ma-resurrect na siya. After niya na, resurrection. Sa to pa, kung nagtulog, may salvation siya ma-receive. Kaya ginatawag siya nga Christian siya. Anak. Sa ako among good pastor, mahimo na siyang patay lang yun kung ilubong. Pero kung dali lang, pwede siya magpumatos or nakuyapan lang. Kaya lang, wala lang nga ang word nakuyapan or pumatos during that time sa ilaha. Kay bag-o na lang na nga word medically, yung mga kumatos. Pero ako, sa ako personally, mag-consider ko lang patay ang isang tao kung nalubong siya or na balsama na gid siya or lubong na nag-confirm na gid siya. Mao na. So mga assumption lang na. Assumption lang na. Pero possible. Nakuyapan lang Pwede, siya. Eh, siyempre, makonsider mo dahil ng mga... Dr. Podchicoan, si Pablo that time. parisiyo siya. May background lang. Si Luke. May gimpisi lang si reflexology. Pero mo lang yung point na to nga ang piercing, di ba madula? Tempa. Piercing. 1 Corinthians chapter 15. Natanaw ko lang ni mga background ba kanang mga pamulong. 15 number 17. Ayun yung pagto, kawang lamang. Anaa pa ka mo sa inyong mga sala. Sa itin. Nangawala, perishing. Kani sa verse 18,
unya sila usab nga mga nangatulog kang Kristo, nangawala. Okay. So nangatulog lang kang Kristo. Pero patay guna god, abot sing ganon. Kang Kristo nangawala. Mga dagay pag-comfort daw, Pastor. Yun lang daw natulog. Oh, isa na, isa na siya. Gaan nga pulong Nga, sa pag-comfort. ayaw ka mo, kwan, nga walay paglaom. Nangatulog na sila. Nga, in other words, nga, na on the other hand, mabanaw na sila. Okay. So, mao day na sa John 10:28 ganiha. Og ako naghatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan, og sila dili gayon mawala, peres. Og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot. Okay. So, well, makaagaw sa akong kamot. But pasabot nga ni, ginatawag ni siya nga language of accommodation. Kung sa Diyos nga bahin, nga ang Diyos mao nagagunit. Nga naman na, bay kamot ang Diyos. Pila dayang kamot diay nga pila ka mga Christians. O pila ka mga magtotoo kay the Book of John. Tungkol sa kay Pablo nga mga libro, nga mga sinulat. Mga Christians. Pila day ka magtotoo tapos gunitan sa Diyos. Kada kamot, daghan kayo. So ginatawag ni sa language of accommodation nga anthropomorphism. Nga ginadagway sa tawhanon nga pamagi. Ginadagway sa tawhanon nga pamagi sa Dios para masabtan nato unsa ginahimo sa Dios. Wala makaagaw sa kamot. Nagagunit yun siya. Dili mo na imposible po sa Ginoo. Okay. 2 Corinthians chapter 2 verse 15. For we are fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing, nga nangawala. We are fragrance of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Kagrepot 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. So nangabuta jud bisag unsa nimo kasulti sila, wala jud, di jud sila kanang napanalipdan jud sila kani mga nangawalaay. And whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So, ang pangutana na po din wala na itao ron makabilib sa kay Jesus Christ for salvation. Kung gibutahan ni Satanas o kanang ginatawag ang God of this world blinded the minds of the unbelieving, no, dili pod. Walay mahimo si Satan sa Dios. Sa tuwa pa sa omniscience sa Dios, omniscience. Ang iyang all-knowing, kung kinsa tong positive, na-preserve na sang Ginoo sa iyang mga kamot. Maras karon sa imo nga nagtuo ka. So, blinded ka, pero kay magtuo ka, wala mahimo si Satanas. Wala. Kung mutuo ka sa imong freedom to choose, kay ngano man tungod kay nakita sa Dios nga ikaw mutuuhay jud, so gi-preserve ka sa Ginoo. Okay, number 13. So ang sinner status ang sa mga makasasala nagkambyo ang ilahang kahimtang. Romans 5:8. But God demonstrate His love toward us. Kani sa mga Christians ni kay si Pablo nagsulat sa the book of Romans. But God demonstrate His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. Kaya nga naman day, unsa ka naman day karon? Sang una makasasala ka. Karon unsa naman ka? Christ died for us. Nahimo ka nga saints. Di ba? Holy brethren. Kaya ikaw anak na sang Diyos. So dili ka na sinner.
wala na ako na post dire nga we are called sinners, no? Sa pikas ko dahil nga bahin na butang to nga si Jesus Christ died for us sa ginatawag nga spiritual death, separation from God, even the death on the cross. Dira po sa iyahang physical death. So sa to pa si Jesus Christ kadua namatay sa cross. First ng Philippians 2:8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, mao ng spiritual death, even the death on the cross. Sa ato nga while we were yet sinners, kay karon we are saints, holy brethren, Christ died for us. Mao po ni sa kwan kaning Philippians 5:12. Therefore, just as through one man sin entered into the world, kinsa man ning one man nga ang sala ni sulod sa kalibutan, and death through sin. Unsa ni siya nga death? Kani siya spiritual death, separation from God. So pinaagi kang anan ang sala ni sulod sa kalibutan, tapos ang kamatayon through sin, amo ang pagkahamulag sa Dios, and so death spread to all men. So nisulod sa kalibutan, mao na nga ang tanan nahamulag sa Dios. Death spread to all men, nahamulag ang tanan nga tao sa Dios. Tungod niya na ang tanan may sala. Para ni sa Genesis 5:3, wala dyan makaikyas sa sala nga gihimo ni Adan sa garden sa Eden, and begat his son in his own likeness, after his image, and named him Seth. So we are created in the image and in the likeness of Adam. We are not created in the image and in the likeness of God. Wala. Ang gin-create nga in the image and in the likeness of God, si Adan lang o ang babae. Gitawag nga si Eva after niya na. Oh, muna sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala joy makaikyas sa pagka makasasala. Wala, for all, except lang kay Jesus Christ. Kaya nga naman, kay si Jesus Christ wala manggod siya sa tapa, wala manggod siya gipaagi sa similya ni Joseph sa lalaki. Sa kay Joseph na gintawag niya nga ama sa lawas nun, wala manggod siya niagi. Kay Maria lang sa pinagi sa balaan nga espiritu. Luwas si kay Jesus Christ, tanan kita makasasala. Mga kumuli. Kani Romans 5:19. For us through the one man's disobedience sa kay Adan, the many were made sinners. Even through the obedience of the one kay Jesus Christ, the many will be made righteous. Amo na nga mag-believe ko lang kang Jesus Christ for salvation, nan you will be made righteous. Kaya na imputation sa ginatawag nga absolute righteousness, pag na ginatawag nga imputation sa ginatawag nga eternal life. So isa po ni ang sunod, 9 factors related to fellowship with the Holy Spirit. So sa Kristiyano nga pagkinabuhi, mao ni sa 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as he himself is in the light, as siya kay Jesus Christ is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin. No, kung nagakinabuhi kita sa kahayag o sa kamaturan,
nga ang Diyos o kay Jesus Christ is in the light, we have fellowship. Na ginatawag nga unity. Kay tungod nga we have the one doctrine, one mind in Christ. Kag tinuod jud nga ang the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sins. Kay nga naman, i-cleanses you kay naa ka always yielded to God the Holy Spirit. Sa to pa dili ka makahimo, cleanses us from all sins. Nga kay tungod kay wala ka nagahimong sala, kay yielded ka to God the Holy Spirit. O di ka ha putting on the new man o kon walk in the Spirit, na kay in the sphere of God the Holy Spirit, no? Yielded to God the Holy Spirit, in fellowship to God the Holy Spirit. So mo na nga wala, hindi ka na makagamit sa 1 John 1:9 kay you are cleansed from all sin, sa ginatawag nga operational death. So nag-operate yun ka sa imong Christian life. So morning isa din mo ang redemption, pagtubos. Sa pagtubos, mabasa nato sa 1 Peter 1:18-19, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers. Kaya nga no, nga we are not redeemed, lutroo ba ni siya, no, nga sa ani nga pamagi, kay sila manggod ang pagtubos manggod nila sa mga sa slave market of sin. Sa slave market sa ilang palengke agoradso, pinagi sa pagbayad sang gold o kon silver, mao na ilang ang ginatawag nga form sa ilang o kung baga pa kung sa to pa murag kwarta pud ba nga paliton nila ang ulipon sa slave market. So wala kita gipalit nga sa mga kanang perishing things like gold, silver, dili, but with precious blood. O kung masulti nato ning precious blood is the precious life ni Jesus Christ as a lamb, blameless and spotless, the blood of Christ, the life of Christ. Ang blood dere, which is figurative, nag-isgot ni sa iyang kinabuhi. Kay the way sila sa Old Testament sa mga Israelites, lalo pa sa the book of Hebrews, without the shedding of the blood there is no remission of sins. Kay the way sila nga magbayad sa ilang mga sala sa ritual nila nga pamaagi, mao na mag-slaughter, mag-ihaw sila o batyon nilang karniro, kagamiton nilang dugo for the remission of their sins. Mao na nga si Jesus Christ is the Lamb of God who take away the sin of the world. Muna pagdagway dina, kag remember nga sa ilang pagtuo nga ang blood is life. Para sa the book of Hebrews chapter 9 verse 12, and not through the blood of the goats and calves, but through His blood. So pinaagi sa Old Testament kay the book of Hebrews ni siya, nag-reflect ni siya sa Old Testament paano ang mga Israelites sa sin offering kag burnt offering pinagi sa the blood of goats and calves. Pero kay Jesus Christ, but through His own blood. So dili sa literal actually nga the blood of Christ, kung dili nga the life of Christ, kay gi-impute sa iyang ato ang mga sana, dili sa kadaghan sang dugo, unsa nga type sa dugo ang naa sa iya nga flowing din sa iya lawas. He entered the holy place once for all. Nagsulod ba siya sa holy place si Jesus Christ? Having obtained eternal redemption. Pero di na sa Diyos. Kay kuyaw ra ba na sa kanang sa high priest, kanang once a year kanang magsulod siya sa Holy of Holies. Dira siya mag-bisik sa dugo sa kanang Ark of Covenant. Pero kay Jesus Christ niya dito jud sa Dios mo na nga He entered the holy place, representing kanang sa Hebrews 9:14. Okay, Hebrews 9:14. Wala siya.
Dire ko siya sa taas na butang. Okay. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot. So, nag-offer siya without spot to God. So, pag-crucify din siya, ang offering niya sa gi-open niya yung kinabuhi sa pagbay sa atong masala to God. So, kanisa nag-repair nga naa sa Holy of Holies, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. So, gi-offer niya, gihalad niya iyang kinabuhi sa Diyos. So, nagadagway siya sa Holy of Holies kung paano ang high priest nag-offer po sang shedding of the blood for the remission of their sin, of his sin. So, munang gawas din sa kay Jesus Christ po. So, 1 Corinthians 6:20, for you had been bought with a price, therefore glorify God in your body. Gipalit na kamo with a price. Remember nga si Paul nag-isgot ni sa Corinthians sa mga Christians. Gipalit na kamo. Remember, nagadagway ni siya sa slave market nga pagbaligya o kung sa isa pud kapamulong sa spirituality nga slave market of sin, ulipon sa mga sala. Ulipon yun. Gipalit na kamo ni Jesus Christ. So, makalingkawas kamo din na kung mag-believe kamo kang Jesus Christ. Gipalit na kamo. So, kaya ano kung idagway nato, ang mga tao ron, nagipalit na sila ng propitiation. Gipalit na sila ni Jesus Christ sa God the Father nga pwede na sila mugawa sa idina. Pero dili sila mugawas, gusto nila. Dito lang sila pirmi sa pagkaulipon sa sala. Di sila mugawas. But pasabot nga dili sila mutuo kang Jesus Christ. So dito pirmi sila sa sala. Ikaw kung paliton di mo, dili mong gusto mugawas sa sala. Dito lang mo pirmi sa kanang tigong pirmi sa sala. By not just believing the Lord Jesus Christ. Pero ang tao dito na sa ulipon sa sala, maningkamot yapon sila. Nung sa mga pag-illustrate na gapaningkamot sila maghimo sa maayong buhat para makagawa sila sa pagkaulipon sa sala. May sarili man gud sila nga salvation nga ilang hagod pa. O gani gahimo sila jud. May ara man gud sa ilang mo nang nag-stay man gud sila hangtod manabtan na lang sa kamatayon. Kay naman gud ko yung nagpromisa nga amo pud ang lain nga klase sa salvation. Oh. Mo gani nga sa pag-istorya usahay sa daghan nga mga rituals ginahimo nila nga mga pamagi for salvation. Usahay mangutana na lang ba para sa ato mangutana na lang nga unsa dayon ginhimo ni Jesus Christ? Ngano nga nagpakatao pa ang second person of the Godhead? Kung ang salvation pinaagi man lang by your own righteousness. Ngano nga si Jesus Christ, ang second person, nagpakatao pa. Tapos gi-crucify sa ko. Pagkaulawan pa. Unsay pulo sa ato? Tapos di ka mo mutuan na. Murag gi-idol lang ninyo, murag inyo lang celebration lang. Something lang nga murag tantalizing lang ba nga. Murag ano lang kanang entertainment unsa ba? Hindi ka mo mutuo nga kana at that point of time maunang salvation. Kasi gano'n sa mga palibot na grabe kung adlaw sa ilang kasadya Okay, enjoy sila. kuan, gasto sila murabag one time lang isang araw murabag kan baka nang murag kuan sa tao ba kaya pagka mahinuktok ko pila ka adlaw gahinuktok mangayo gani kagamay nga kuan di lagi kakahatag kay imuha na lang pero sa panahon sa ayang ato buluga kaayo yun ang ginaanuhan ako ba unsa man para tagaan sila pabor sa Ginoo ay paano na lang yung nakikain hindi na sa tagaan pabor siya na lang kaya siya rin may naay kaya siya rin may ikagasto Siya nag-finance sa ba?
paano na lang yung nakikain? So ang tao gaymo sa iyang pamagi. Ilang ulit yan? Isang To taon. justify. Ulit, next na naman. Next na naman. Mabitaw magtanaw bitaw ka ng mga siyempre nasa kalendaryo. Sana Holy Week, ana. Pero ilang celebration. Pero tanong ilang celebration. Ilaha man ang pamagi. Kaya nga no, kay tagay din, tagay dito. Ana, pero sa karon Christmas, ana. Tapos unsa na diri sa tuwa Santo Niño, ana. Unsa may day pulos ana ang purpose niya nga ano nag-ana na sa iya nga point of view kanang sa iya jud nga pamagi sa sina nga selebrasyon. Dili sa imuha nga ikaw nag-celebrate. Di ba? Halimbawa lang kung mag-Christmas, birth ni Christ, unsa ang significance sa ana? Ngano nga sige kamo pangalipay na sa by your own nga sa ilang nga pamagi nga tagay dito. Pero originally, magsikat na lang yan, mga late na lang. Pero yung una-una, waman. Oh, kanang tinud-anay. Sa pag-ihibalod yun. Anong sistema. Okay. So, you had been bought with a price. Oh, dili pare sa gold, silver, and precious stones, but through the blood. O kung sa Paris, o kung the life of Christ, therefore glorify God in your body. Mao mga ning kwan, kuya kaya nga presentation ni Pablo nga mao jud ang eksakto jud. Basta sa Ephesians 1:7, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. So, the forgiveness of our trespasses, forgiven na tanan, wala ka na something pa nga magsulti pa nga Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala for salvation. No, dili. Dapat lang by faith alone in Christ alone. Kay forgiven na ang ato ang mga sala according to the riches of his grace. Forgiven na tungod kang Jesus Christ. Basin sa 1 John 2:2, kaning propitiation nabutan ako sa Cebuano, og siya mao ang halad kay tungod sa ginatawag nga propitiation. Ang propitiation is halad sa pagpasiguli. Propitiation both pasabot nga ang God the Father was satisfied. So God points of view ni siya ang ginatawag nga propitiation, halad sa pagpasiguli. May kabahin gyapon sa ginatawag nga reconciliation tungod sa atong mga sala. O dili lamang tungod sa ato nga mga Christians, mga saved one, mga saved. Kung dili usab tungod sa iya sa tibuok nga kalibutan. Sa tuwa pa, ang tanan nga sala sang katawan, bisan dili siya magtotoo ni Jesus Christ, bisan papa-impyerno siya, ang iyang sala napasaylo na sa Dios nga Amahan. Pinagi kang Jesus Christ. Mao nang ang tao mapa-impyerno dili tungod kay naa siya sala. No. Ang tao mapa-impyerno tungod kay wala siya nituo kang Jesus Christ. Na si Jesus Christ Dios. Diba sa ato masala namatay sa unod og nabanaw sa kitulong adlaw ni kayab sa langit ag naa sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. So mao na ang kaluwasan. So mapa-impyerno siya tungod kay wala siya nituo kang Jesus Christ. Kag duwa siya tungod kay nituo siya kang Jesus Christ. Kay ang tanan sa pinagang Jesus Christ nga maong halad sa pagpasiguli, propitiation for our sins. He is the propitiation for our sins. Okay. So reconciliation. Ano nabutan ko din ang unbelievers? Reconciliation. Kani, 2 Corinthians 5:17 to 19. Therefore, if any man is in Christ, na kang Kristo, importante kaning preposition nga kaning in Christ. He is a new creation. The old things pass away. Unsa man ang old things? Behold, new things have come. So, kay ang old things pass away na. Now, all things are from God.
who reconciled us to Himself through Jesus Christ. So, ang reconciliation dahil pagpanumbalik sa Diyos, pinagi kang Jesus Christ. Dili sa maing buhat, sa unsa man nga pamagi ang basyan sa imong maing buhat. And give us the ministry of reconciliation, namely, sa tupad that God was in Christ reconciling the world to Himself. Pinagi lang dyan kay Jesus Christ. Mano importansya. So, kung sa ginatawag na Holy Week, yan na. Sa crucifixion ni Jesus Christ, not counting their trespasses against them. Wala na yung pag-ihap o kung sa pagmatikod pa din sa mga trespasses ng mga sala. And He has committed to us the word of reconciliation. We are in Christ by believing sa kay Jesus Christ. Ginatawag na siya nga baptism of the Holy Spirit. Kung magtuon na po kita sa doctrine of baptism, isa ni siya sa ginatawag nga baptism of the Holy Spirit. Dili ni siya water baptism. All things are passed away tungod kay tungod kay sa unad, unbeliever kita physically, ang ginatawag nga in flesh, muna sa verse 6, muna sa chapter 3 sa the book of John, kaya nakita kay Adan. Pero pag believe niyo mo kay Jesus Christ, pinagin sa ginatawag nga baptism of the Holy Spirit, naa na kita in Christ. Busa, Romans 5:1. Sa pagkamatarong sa ginapagkamatarong kita tungod sa pagtuo, but pasabot niya ani, may pagkamatarong kan sa Dios, you have perfect righteousness gikan sa Dios, may pakigdait kita sa Dios pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. So morning sistema justification siya. Morning sa Romans 5:8-9, but God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, makasala pa kita, in that while we were yet sinners, kay for all of sin comes out to the glory of God, Christ died for us. So morning ang kamatayan ni Jesus Christ for us is spiritual death, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved through the wrath of God through Him. Mao na yang spiritual death. So dripot sa Romans chapter 5 verse 18, so then as through one transgression there resulted condemnation to all men. Tungod lang sa sala ni Adan, one transgression maong resulta sa pagtagodili, redemption, condemnation to all men. We are condemned. Dili luwas, makasasala. Even so, through one act of righteousness, pinagi kang Jesus Christ, there resulted justification to life to all men. Kaya nga nung the act of righteousness, the one act of righteousness, kasi Jesus Christ was crucified, nga pagbayad sa atong masala, accepted siya sang God the Father, perfect na offering, nga the Lamb of God take away the sins of the world. Tapos gi-offer niya ang kagalingon without spot dito sa God the Father. Romans 9:14. Muna nga si Jesus is righteous jud angay nga magbayad sa iyang pagbayad sa atong mga sala. Sa ato pa sa pikas nga bahin, kung kita magbayad sa atong mga sala sa God the Father, dili siya acceptable nga kung how righteous we are. Kay ngano man, tungod kay dili kita perfect, we are sinful. Sa ato pa kung anong imong something nga i-offer sa Dios, dili siya acceptable kay we are sinful.
Maong tanan nakadepende lang sa Dios nun nga pamagi nga iyang gin-offer sa tuwa nga dira kang Jesus Christ sa salvation. Kay si Jesus Christ perfect siya nga offering for our sins. Kag sa ato nga Christian way of life, mga be yielded to God the Holy Spirit. Oh. So isa po ni ato ang sanctification. Sige, dirita magtapos sa sanctification. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. To the church of God. Both sabot sa church, ecclesia, o kung local gathering, which is at current, to those who have been sanctified in Christ. So we are sanctified nga we ginatawag nga set apart nga we are in Christ Jesus, saint by calling, dili na sinner, saint by calling, with all who in every place call upon the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So we are sanctified, we are now in Christ. Pastong ganiha nga gi-open nato, wala na kita in Adam. Mapod sa 1 Corinthians 1:30. Apan gikan kaniya anak kamo kang Kristo Jesus. Nga alang kanato gihimo nga kaalam gikan sa Dios og pagkamatarong og pagkabalaan og pagtubos. So, but by His doing sa English, you are in Christ Jesus. Pinagi sa Diyos, you are in Christ Jesus. Pinagi sa bulang Espiritu. Ito nga baptism by the Holy Spirit, of the Holy Spirit. Mao po ni sa Hebrews chapter 10 verse 10. By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So we have been set apart, sanctified. Remember nga may tatlo ka sanctification kung magtuong kita sa ito nga sanctification. Positional sanctification, experiential sanctification, kag ultimate sanctification. So we are sanctified. We are sanctified. We are in Christ. Muna importansya kayang in Christ. Kay we are not in Adam. Isa po sa verse 29. How much severer punishment do you think he will deserve? Was trampled underfoot the Son of God and has regarded as unclean the blood of the covenant by which he was sanctified and has insulted the Spirit of grace. So pinagi lang kay Jesus Christ. At the same time, 1:22 Colossians, yet he has now reconciled you in his fleshly body through death. So we are reconciled. Pinagi siyang lawas dina sa kamatayon in order to present you before him holy and blameless and beyond reproach. So ang spiritual death ni Jesus Christ, mao ang ginatawag nga propitiation nga siyang spiritual death. Ang God the Father was satisfied sa iyang offering. Spiritual death tungod kay ginjudge sa iyaha ang atoang mga sala. We are sanctified. So na set apart yun kita positionally nga we are in Christ. Bisan pa experientially sa atong Christian way of life, pinagi siya ang mga pagtulunan in application nga we are not of this world. Pag maupod sa itong ultimate sanctification heavenly, sa rapture man o kon sa physical death. So, din nga atong pagtulunan ron sa ginatawag nga part sa gyapon sa 51 things. Magkapadayon lang ta sa sunod mao sa ginatawag na propitiation.
Okay. So kung may dugang o somewhat question, Kining kuan pastor Ah. ba? Ang atong kung pagtulunan, wala mo gud siya ka ng mix ba? During sa ato ang salvation, oh, gusto ko lang siya i-clarify. Di ba? May tulo ta ka part, body, soul, kag Spirit, spirit, or the mind. Mind, tama ba? Mind, spirit. And then, Na- nga na- part, kuan. sa taas, sa upper nga part, human spirit, then spirit. Tang na to, ana. kung nagtawag ka sa itong trichotomos, O, try ko tumos, Oh, yun ang oh. gina-istorya ko. body, soul, kag human, spirit, O, lagi. kay di na ang Holy Spirit. O, di ba? Lahi Alam ang mo na, mind. no? Oh. Alam mo na siya ng kwan, tapos soul, kasulod. Then, itong kahan natin, body. Tama man. Sa kaning nga kuan, pag diri sa mind or sa spirit, kag ang soul, di ba reconciled na tayo dito? Actually, whole body is reconciled na. Tanan-tanan, at the moment of salvation. Tama man siya, Pastor. Oo. Okay. Kaya indwelt kita by God. Holy Kasi Spirit. yung sanctification kanina is na-sanctify na ta, nalahi na, napahig na ta. Tama man? Oo. oo. Kasi yung iklaro ko yung itong glorification. Ang glorification na is mangyari ito during sa rapture. Mm. Tama na no? Mm. Mo gani na nga ang ano naton karon is Kay ang the battle, nandito pa kaya yung battle eh. ang glorification ginatawag nimo sa body no, nga totally sa rapture. Rapture gani. Bali magiging complete lang siya. Sa ngayon gani murag battle gid siya ba? Kay tinuod ang old sin nature ara pa eh. Kay kung magsulti na po ka ano to, kanang glorification. Glorification sa body, Ah. sa word Ah. glorified pwede. Pero kung magamit ka sa word nga sanctification, pwede gyapon sa experience sa sanctification. Gay ginsit aside nimo ang body of sin sa dito sa ginatawag na sa Christian way of life. So meaning to say nga ginsit aside nimo ang old sin nature sa ginatawag carnality, tuwa ka sa feelings ang Holy Spirit. Sige lang, kanto to sa imo. Ito ba, di ba? Holy Spirit kag ang soul, di ba? Okay na ni siya. Oo. Actually, okay naman din ni siya, pero kailangan lang yung glorification natin. Okay, Doon gamit na sa rapture. sa rapture kay Kung- igamit mo ang Oo, glorification. glorification. Kay ngano man, tungod kay ang aton nga body, Gani. isla ni siya sang resurrected Ah. body. So doon na siya mangyari. Pero itong inner nito, itong Holy Spirit at saka soul, okay, ano siya? Immaterial part siya. Oo, di ba yung material part na, so okay na ni siya, di ba? Oo. Parang mayroong word yan. Justification, sanctification, basta tatlo ito, tapos glorification. Tama redemption, man siya. oo. Di ba? Parang justification, sanctification, and then itong body, glorification. Murag nga na ba kay murag manggod og kuan usahay ka ng murag ma-general manggod siya. O sa gagaisip manggod ko, yung sinasabi niyan patungkol yan sa katawan, yung isa naman patungkol sa soul, patungkol naman yun doon sa Holy Spirit. Kuan ang ginatawag Kaya mga dapat set good siya good para hindi kaya siya mix ba. ginatawag na Tama siya nga man. word study. Diba? Word study siya, ang ginatawag mga definition of terms, ano mga gawas. Okay siya, mao na siyang pamaagi. So, justification, sanctification, glorification. So, ginatawag. Justify naman good ka true sa pagbilib nimo kay Christ as your Lord and Savior. Tapos katong tatlo, namatay siya, tapos sa katulong banal, tapos na siya sa tuong amahan. Diba, ganun. Yun ang salvation natin. Munang kuyaw sa research sa ginatawag nga word study, kada word sa Bible, ginatanaw mo na kung isang background sila. Yung sa kalag natin, safe na, definition of terms. yung Holy Spirit natin, yung Espiritu natin, kung mamatay kita, na ito na yung glorified body natin, hindi pa siya mag-glorified kasi tama man pastor, kailangan mo talaga na Mabalin pa siya sa resurrected body. Oo. Glorified na siya. So karon kay kani siya nag-adto pa niya sa ginatawag nga carnality sa old sin Tama nature. yan. So dapat dito ka sa feelings ng Holy Spirit. In the sphere of God, the Holy Spirit, nga nagka-function ka.
in fellowship to God the Holy Spirit. Yielded ka to God the Holy Spirit. Para kumbaga pa man-neutralize siya. Wala naman ni power kung ato ayun nga tagaan sa pagtulunan sa atong kinabuhi sa Christian way of life. Muna nga Christianity dili siya dula ng something lang nga by word lang, by name lang nga di are Christians o kung we are Christians, kundi di assurance yun sa pagtulunan sa pagtuon sa Bible book. Okay, sige, mag-aprita o na pa something sunod, sige, reply lang sunod. Let's pray. Sa imo lang Amahan, salamat kini sa ingking hinatag mo sa mga sa may panahon. Kaglabas na kino sa mga pagtulunan tinagi sa teaching ministry, kag confirmation of God the Holy Spirit, clarification Ginoo, of giving us Ginoo sa spiritual understanding sa imo mga pulong, and always be yielded to God the Holy Spirit, walk in the Spirit, in fellowship to God the Holy Spirit, putting off the old man and putting on the new man. Salamat kami sa mga pagtulunan Ginoo na matag kalingon, having assurance, confidence Ginoo hangtod sa eternity. Salamat kayo sa presensya sa matag usa. Sa imong grasya sa iyong pamagi, ginadangop tanan ginapasalamatan, tanan sa imong nasalig, pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.